O Risa, bakit? Gulat na tanong ni Shira nang sumungaw ang katulong sa pinto ng banyo na iniwan niyang nakaawang. Kasalukuyan siyang nagsesepilyo habang si Risa naman ay naglilinis ng silid niya. Hindi ito sumagot. Sa halip ay dali-dali itong lumapit sa kanya at inalalayan siya nitong makalabas ng banyo. Medyo masakit pa rin kasi ang paa niya. Teka, hindi pa ako tapos mag-toothbrush. Ibinaba niya ang sepilyo at mabilisang nagmumog. Mamaya mo na ituloy, ate baka hindi mo na mabutan ang showbuzz, pasensya ka na, ha? Pinuksan ko ang TV mo nang hindi nagpapalam sa iyo. Kasi sinusubaybayan ko yan eh. Walang problema. Teka, ano ba yung showbuzz? Nagtatakang tanong niya. Isang sikat na showbiz talk show. Maingat na iniupo siya nito sa kama. Pagkatapos ng commercial na yan, showbuzz na. Sabi kasi doon sa preview, nagpa-interview na raw si Sir Baste tungkol sa iyo. Napanganga siya sa narinig. Magtatanong pa sana siya subalit nagsimula na ang talk show. Maya-maya ay agad na sa TV screen ang mga larawan ni Sebastian, at babaeng may nagho-voice over tungkol sa naging takbo ng buhay nito, karera, at maging ang buhay pag-ibig. Hindi niya alam kung bakit kinakabahan siya. Kasunod yun ay ipinakita ang mga larawan ni Zandro, na sinundan ng mga larawan niya. May hinala na siya kung ano ang topic ng showbiz report yun. Sila ni Zandro ang unang nakitang magkasama, pagkatapos ay makikita na kasama siya ni Sebastian sa kotse nito. Sebastian on the network, kaya magiging maingat naman siguro ang host sa pagtatanong nito at pagbibigay ng mga komento. Ano nga ba ang totoo? Sino ang magkaibigan lang at sino ang magkaibigan? Tanong ng host pagkatapos ng voice-over. Mga kababayan, isa pong malaking karangalan na napagbigyan tayo ng aming pinakamamahal at napakagwapong boss, para sagutin ang tanong na yan sa pamamagitan ng isang phone patch interview. Maririnig na po natin ang panig niya pagkatapos ng commercial break. Huwag po kayong aalis at magbabalik ang showbuzz. Live ba yan? Natitilihang tanong niya. Opo, ate. Ilang sandali pa at muling nagbalik sa ere ang palabas. Nagsalita uli ang host na lalong nagpatindi ng antisipasyong nararamdaman niya. Ano nga ba ang sasabihin ni Sebastian? Nahigit niya ang hininga nang sa wakas ay ere na ang interview sa binata. Pero muntik na siyang mahulog sa kama sa naging takbo ng question and answer. Kunwari ay sumasagot tayo ng slumbook boss. So, what is love? Tumawa ang binata pero naging sport ito sa pagsagot. Love is like a ring infinite. Ay kinikilig ako. Tili ng host. Maya-maya tumikim ito. Who is your first love? My first, my last. And my one and only love, Yobo. Hi honey. Hindi magkamayaw ang studio audience sa pagtili, habang siya naman ay tuluyan ng napanganga sa pinapanood. Ang Yobo as Korean word na ang kahulugan na endearment ay honey, boss. May mga inside report na natanggap namin na sina Zandro at Shira ay magkaibigan lang. Safe bang sabihin na si Shira ang iyong Yobo? Yes, walang pag-alinlangan na sagot nito. Muling nagtilian ang mga audience, subalit hindi iyon ang nagpabingi sa kanya, kundi ang kabog ng sariling dibdib. She didn't know what to think anymore. Hindi siya makapaniwala na nagawang patulan ni Sebastian ang ganoong palabas. At totoo ba ang lahat ng isinagot nito? Tila umaalingaw pa sa pandinig niya ang sinabi nito. My first, my last and my one and only love, my Yobo. Baste, gulat na bulalas ni Shira. Paglabas kasi niya sa banyo ay nakita niyang nakaupo sa gilid ng kama niya si Sebastian. Alam kong bahay mo ito pero hindi mo ba pwedeng ibigay sa akin ang privacy ng silid na ito, wika niya. Pasimpleng hinawakan niya ang buhol ng tuwalya, na tanging nakatapis sa kanyang hubad na katawan. Kagagaling lang niya sa shower. Alam niya na ngayon ang dating nito, pero hindi niya nolinigan ang pagdating ng kotse nito. Sa paanan nito ay naroon ang hindi mabilang na paper bag. I'm sorry, gusto lang kitang makita agad. Gusto niyang matawa sa sinabi nito. Gusto raw siya nitong makita agad, pero bakit hindi ito makatingin sa kanya ng diretsyo? Kung ganoon, bakit hindi ka makatingin sa akin? Shira, wika nitong tila may kasamang babala. What? Nagulat ka ba sa nadat ng ayos ko, at ngayon ay natatakot kang tingnan ako dahil baka hindi mo makontrol ang sarili mo? Pero nakapagtataka naman yata na nagulat ka, dahil the moment na pumasok ka rito, malamang na narinig mo ang tunog ng bukas na shower, kaya kahit paano ay expected mo na ganito ako lalabas. Walang sapin sa paa,
tanging tuwalya lang ang nakatapi sa katawan, at napakabango. Tumiim ang mga bagang nito, saka biglang tumayo. Ilang malalaking hakbang lang at nasa harap na niya ito. Tama ka, inaasahan ko na ang ayos mo paglabas ng banyo. I told myself, hindi kita dapat biglain, na dapat ay lumabas na ako sa silid na ito, pero hindi nakikisama ang mga paa ko, anito. Pinigilan niyang mapasinghap ang gumapang ang mga daliri nito sa kanyang hubad na balikat papunta sa leeg niya, hanggang sa umakyat iyon sa mga labi niya, humaplos doon, Shira, anes nito. Do you still want me, ha? Patuyang sabi niya rito. Ang totoo ay nagsisimula ng lamambot ang mga tuhod niya, dahil sa mga sensasyong binubuhay nito sa kanya. Ang init na hatid ng mga daliri nito sa kanyang balat, ay nais magpawala sa kanyang katinuan. Tama ka, Shira, still want you. I'll go crazy if can't have you. Napaatras siya nang humakbang ito palapit. Tell me, Shira, would marriage enough for you to be mine? Marriage, gulat na bulalas niya, pero saglit lang ang pagkagulat na iyon. Dahil lalong napuno ng galit ang dibdib niya. Nababaliw ka na, Sebastian Eleazar. Kahit ang mga pinagsasabi mo sa talk show na iyon ay pawang kasinungalingan. You're a liar. A big goddamn liar. Sinabi mo dati na mahal mo ako, pero isa lang palang kasinungalingan iyon para makuha mo ako. Ngayon, dahil hindi mo na ako basta mauuto, ipinapin mo sa akin ang kasal para muli akong makuha. You're ruthless, nanggagalaiting wika niya. Sa sobrang galit, hindi niya napigil ang mapaiyak. Bamantong hininga si Sebastian, marahang pinahid nito ang mga luha sa kanyang mga pisngi, at pagkatapos ay hinuli nito ang mga mata niya. Hindi ako nagbibiro o nanloloko lang, Shira. I'm serious. Marry me, and it's not only because I want you, it's also because I. Hindi na nito natapos pa ang sinasabi dahil pinutol na niya iyon. Shut up. Inipon niya ang lahat ng tapang at katatagan na natitira sa kanya para makalayo nito. Get out, Sebastian, get out. Nanginginig ang kalamnang wika niya rito. How dare he offer her marriage, just to get what he wanted? Shira, marahas na pinahid niya ang mga luhang na malisbas sa pisngi niya. Just get out, baste. Parang awa mo na iwan mo muna ako, may halong pakiusap na wika niya. Humugot ito ng malalim na hininga, bago siya iniwan, umiyak na napasubsob na lang siya sa mga palad niya. Tiningnan ni Shira ang luminous clock sa bedside table. 2:00 na ng madaling araw. Marahas na napaungol siya. Kahit ano ang gawin niya ay hindi siya makatulog. She tossed and turned, plumped up her pillow and pounded it, yet she couldn't sleep. Paano nga ba siya nakakatulog kung paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang mga sinabi ni Sebastian, at ang marriage proposal nito? Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi nito. Why would he offer her marriage, if it was only her body that he only wanted? Nakalimutan ba nito na nasa Pilipinas ito at hindi ganoon kadaling mapawalang bisa ang kasal kapag ginasto nito? Isinubsob niya ang kanyang mukha sa malambot na unan, para patigilan ang kanyang isip sa pag-iisip, nang sa gayon ay makatulog na siya. Pero wala pa ring epekto. Maya-maya ay hindi na siya nakatiis. Umangon siya at bumaba ng kama. Kinuha niya ang robe at ipinatong iyon sa nightgown niya. At saka tahimik na lumabas ng silid. Patiyad na naglakad siya sa hallway. Natigilan siya nang mapadaan siya sa master bedroom. Nakapinid iyon at patay ang ilaw. Baka sa mga sandaling iyon, ay mahimbing nang natutulog ang binata, habang siya ay hindi man lang dalawin ng antok. Umakyat siya sa rooftop kung saan naruroon ang oval-shaped swimming pool. Malamig ang simoy ng hangin, pero may heater ang pool, kaya hindi naman siya giginawin sa paglalangoy. Tahimik na tahimik sa paligid. Maliwanag ang sikat ng buwan at tumatama ang refleksyon niyon sa tubig na tila nag-iimbita. She was enchanted. She took off her robe and nightgown. Tanging ang mga panloob lang ang itinira niya bago siya lamusong sa swimming pool. Napangiti siya nang dumampi sa balat niya ang tubig. Maligamgam iyon gaya ng inaasahan niya. She dove in and the water welcomed her. Hanggang sa mamalaya ni Shira na hindi na siya nag-isa roon. Ramdam niya ang isang pares ng mga mata na nakatitig sa kanya. Kinabahan siya ngunit sa klase pa lang ng pagkabog ng dibdib niya, alam na niya kung sino ito, kahit hindi pa niya ito nakikita.
Lumingon siya at nakita niya si Sebastian nakasuot ito ng itim na swimming trunks, at basa pa ang buhok nito. Hawak nito ang isang bote ng beer na mukhang kakukuha lang nito sa ref. Hindi na niya kailangang tanungin kung bakit ito naroon. Malamang na ito ang unang gumagamit ng pool, at bumaba lang para kumuha ng beer. Sa liwanag ng buwan ay kitang-kita niya kung gaano ito katikas. Napalunok siya. Right at that moment, she wanted to feel him near her. Alam niyang nasa kanya ang desisyon para magkalapit sila. Nagdesisyon siya, susundin niya ang idinidikta ng makapangyarihang boses na nag-uutos para kunin niya ang atensyon nito. Baste mahinang tawag niya, hindi itinatago sa boses ang kalakip na imbitasyon. He got the message. He walked magnificently towards the pool. Tumalon nito para samahan siya. Paglitaw nito ay nasa harap na niya ito. Umangat ang kamay nito at ikinulong ang mukha niya. Nababasa siya sa mga mata nito ang samat-saring emosyon. Gusto niyang paniwalaan na pagmamahal ang isa sa mga damdaming nasasalamin niya sa mga mata nito, habang pinagsasawa nito ang sarili sa pagtitig sa kanya. Nandito ka nga, akala ko ay nananaginip lang ako, anito Shira, sambit nito sa pangalan niya, parang humihiling sa isang shooting star. I'm real. Mula sa pisngi niya ay bumaba ang mga kamay nito sa leeg niya, dahilan para mapatingala siya habang humahaplos doon ang kamay nito. Yes, you are real, can feel you, mahinang wika nito. Bago dahan-dahang bumaba ang kamay sa kanyang dibdib. Kumawala ang ungol sa kanyang lalamunan, nang tuluyang sakupin ng palad nito ang kanyang dibdib. Oh, Shira, will you hate me more tomorrow morning if I make love to you right now? Raudesir was evident in his eyes as he said those words. And good Lord, he was alive down there, subalit sa halip na may lang ay lalong napuno ng antisipasyon ang kanyang buong pagkatao. Ang mainit na palad ng binata, ang malamlam na liwanag ng buwan, at ang damdamin niya, lahat ng iyon ay nagdudulot ng nakababaliw na sensasyon sa buong pagkatao niya. Shira anito na tila hinihintay ang sagot niya. Bilang tugon, ikanawit niya ang mga braso sa batok nito at bahagyang umiling. Hindi siya sigurado pero tila kumislap ang mga luha sa mga mata nito. Bago pa niya iyon makumpirma ay inapuhap na nito ang mga labi niya. Then his hands moved expertly to peel the tiny piece of fabric covering her front. Then he cupped their firmness. Sa bawat paghaplos nito roon ay imboluntaryong umaarko ang katawan niya, tila humihingi ng higit pa. When his hand teasingly played with one crown, she moaned as the sensation flooded her system, igniting tiny sparks of flames, arousing her to a fever pitch. Hinapit siya nito palapit sa katawan nito. Gibo, hindi ko alam kung paano ako nabuhay nang wala ka. His voice was in between desire and torment. And she felt his growing hard and insistent, it pressed against her. By then, she no longer felt consumed by flames, for she had become the fire. She reached for him and touched his bare chest which earned a primitive growl of yearning from him. He kissed her hungrily. Tinugon niya iyon ng buong init. Pinangko siya nito at tahimik na dinala sa silid nito, habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Maingat na ibinaba siya nito sa kama. Pagkatapos, ay hinubad nito ang natitirang saplot nila sa katawan. Then he began to worship her, kissing every inch of her. It was sweet torture. Then when he was about to position himself, he looked at her. Shira, look at me. Sinunod niya ang sinabi nito. Sinalubong niya ang mga mata nito. Shira, I love you, masuyong anis nito. Ngunit malinaw yung nakarating sa pandinig niya. Kusang sumagot ang puso niya. I love you too. Ayaw muna niyang mag-isip. Sa pagkakataong iyon hindi muna niya pakikinggan ang mga logikong rason magsusumiksik sa kanyang isip. Sebastian smiled. Nasa mukha nito ang halo-halong emosyon, bago siya nito tuluyang inangkin. Natigilan ng lalaki ang mga mata. Alam niya kung bakit. Her teary eyes and the pain that registered in her face said it all. Walang nagdaang lalaki sa buhay niya maliban dito, Shira. Ang ekspresyon sa mga mata ni Sebastian ay magkahalong hesitasyon at kasiyahan. Tila humihingi na ito ng permiso para ituloy ang nasimulan. Ibinigay niya ang kanyang sagot sa pamamagitan ng isang ngiti kasabay ng mahinang pagtango. Sebastian kissed away her unshed tears, while whispering words that she so wanted to believe. I love you,
Shira. They danced together, slowly at first, the music their bodies made building to a crescendo as the sensation took over her mind, body, and soul.